Ika-4 na linggo. Ang pamagat ng ating aralin sa linggong ito ay epiko. Unahin natin ang pagsusuri ng mga halimbawa ng epiko, gaya ng epikong alim, labaw-dunggon, bantugan at iba pang mungkahing epiko. Unahin nating bigyan ng kahulugan kung ano nga ba ang epiko. Ang epiko ay isang mahabang tulang pasalaysay na tumatalakay sa kabayanihan at mga mahiwagang pakikipagsapalaran ng pangunahing tauhan. Karaniwan nitong isinusulat sa matulaing anyo at naglalaman ng mga paniniwala, kultura at tradisyon ng isang pangkat etniko o lahi. Isa sa katangian ng epiko ay tumatalakay sa kabayanihan ng pangunahing tauhan. Meron ding mga elementong pantastiko gaya halimbawa ng mga gumaganap na halimaw, may mahikang taglay, mga gumaganap na Diyos o Diyosa. Isinasalaysay din ang pakikipaglaban sa kasamaan o para sa dangal ng bayan. Karaniwan din itong isinasaad sa salinlahi sa pamamagitan ng oral na tradisyon at nagpapakita ng kultura, kaugalian at paniniwala ng mga sinaunang tao. Ang kahalagahan ng epiko ay pagpapalalim ng pagkaunawa sa ating kasaysayan at kultura. Ipinapakita ang mga pagpapahalaga tulad ng katapangan, katapatan at pagmamahal sa bayan. Nagpapakilala din sa panitikang oral ng ating mga ninuno na bahagi ng ating pambansang pagkakakilanlan. Mayroon tayong mga halimbawa ng epiko sa Pilipinas, gaya halimbawa ng alim mula sa rehiyon ng Hilagang Luzon, Cordillera. Ito ay kwento ng malaking pagbaha na tumupok sa sangkatauhan maliban sa pagkapatid na Sinawigan at Bugan. Itinatampok dito ang muling pagbuo ng lipunan ng mga Ifugao. Isa sa katangian nito ay tumatalakay sa pinagmula ng tao at kultura ng mga Ifugao. Labaw-dunggon, rehiyon, Panay, Visayas. Isang bayaning may mahika na naglakbay upang manligaw ng 3 babaeng may pambihirang kagandahan. Nakipaglaban siya sa mga halimaw at makapangyarihang nilalang. At ang katangian nito ay makapangyarihang bayani na may kakayahang labanan ng mga elemento. Bantugan, rehiyon, Maranao, Mindanao. Si Prinsipe Bantugan ay isang magiting at makisig na mandirigma na namatay at muling nabuhay dahil sa kanyang kabayanihan. Kinakatawan niya ang tapang at dangal ng isang tunay na mandirigma. Ang katangian nito ay isang bayaning may karisma at karangalan at nakilala sa buong kaharian. Biag ni Lamang, rehiyon, Ilocos. Isinasalarawan ng buhay ni Lamang na ipinanganak na may kakayahang magsalita. Lumaban siya sa mga igorot na pumatay sa kanyang ama at pinakasalan si Ines Canoyan at muling nabuhay matapos mamatay sa loob ng isang dambuhalang isda. Ang katangian nito ay may kapangyarihang supernatural mula pagkabata. Maragtas, rehiyon, Panay. Kwento ito ng 10 dato mula sa Borneo na tumakas mula sa kamay ng malupit na pinuno at naglayag patungong Panay upang magtatag ng panibagong pamayanan. Isa sa katangian nito ay may temang migrasyon at pagtatag ng lipunan. Indarapatra at Sulaiman, rehiyon, Maguindanao. May mga halimaw na sumira sa maraming bayan sa Mindanao. Ipinadala niya ang kanyang kapatid na si Sulaiman upang labanan ng mga halimaw at sagipin ng mga tao at sila'y nagtagumpay sa laban. Isa sa katangian nito ay may mga elemento ng kababalaghan. May mga mahiwagang nilalang, mahika at himala tulad ng muling pagkabuhay. Meron din tayong buod ng kontekstual na pagsusuri. Mula sa epikong alim, labaw-dunggon, bantugan, biag ni Lamang, maragtas at Indarapatra at Sulaiman. Nakasaad sa presentasyon na to ang panahon, lunan o lugar, may akda o uri, gayon din ang tema o pangyayari. Dako tayo ngayon sa biographical na sanaysay. Pag sinabi nating biographical na sanaysay, ito ay isang uri ng sulatin na naglalaman ng buhay, karanasan, katangian at mahahalagang tagpo sa buhay ng isang tauhan batay sa binasang epiko o panitikan. Layunin nitong ipakilala ng mas malalim ang tauhan hindi lang batay sa kilos, kundi pati sa kanyang kaisipan, damdamin at papel sa kwento. Layunin naman ng multimodal na biographical na sanaysay ay mas mapalalim pang lalo ang pag-unawa sa tauhan, maipakita ang konteksto ng kultura at panahon ng akda, gayon din ang makatawag ng interes sa iba't ibang uri o mambabasa, o kaya naman ay manonood.
at gamitin ng sining, teknolohiya at malikhaing pagpapahayag sa pagsusuri ng panitikan. Marami ding mga katangian ng biographikal na sanaysay gaya ng kinakailangan ito ay makatotohanan o hango sa totoong buhay. Tumatalakay ito sa tunay na tao o tauhang may mahalagang papel sa isang kwento o kasaysayan. Kalawa, chronological. Kadalasan ay nakaayos ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa buhay. May personal na pagsusuri. Hindi lang ito basta impormasyon, kundi may damdamin, pagninilay o pananaw ng manunulat. Ikaapat, may layuning magbigay inspirasyon o aral. Maaring itampok ang mga pagsubok, tagumpay o kontribusyon ng tao. Ikalima, maaring gamitin sa pananaliksik, panitikan o malikhaing pagsulat. Sa araling ito, atin ding matatalakay ang mga dialog na makapaglalarawan sa tauhan. Gaya halimbawa ng epikong Labaw Dunggon mula sa bilingual na bersyon. Buyong Saragnayan, patayin mo muna ako bago mo makuha ang aking asawa. Labaw Dunggon, handa akong kalabanin ka. Tauhan at katangian, ito ay nagpapakita ng tapang ni Labaw Dunggon at determinasyon ni Saragnayan bilang tagapagtanggol ng kanyang asawa. Indarapatra at Sulaiman, transcript mula sa isang adapsyon. Indarapatra, Sulaiman, ang ating kaharian at buong bayan ay napipinsala. 4 na dambuhalang mga halimaw. Kung wala pa tayong gagawin, ito na ang katapusan. Sulaiman, sa mga panahong buhay na ang nakataya, kailangan nating harapin. Tauhan at katangian, makikita rito ang malasakit at pagiging responsable ni Indarapatra at ang matinding tapang at sakripisyo na ginawa ni Sulaiman. Biag ni Lamang, mula sa Ilocano English script. Lamang mula pagkasilang. Ina, nais kong Lamang ang pangalan ko sa binyag. Sino ang ama ko? Ipinapakita dito ang kapanganakan at pambihirang pagkatao ni Lamang, pati na ang bait at pagiging maalalahanin niya. Ang mga dialog na ipinakita kanina ay hinihiram o binubuo batay sa diwa ng mga epiko. Ito ay hindi direktang sipi dahil karamihan ay orihinal na pasalita at walang tiyak na nakatalang dialogo. Ang mga ito ay makatutulong sa pagtukoy ng katangian ng mga tauhan at sa pagsusuri sa mga pagpapahalaga ng mga sinaunang Pilipino tulad ng tapang, dangal at pagmamahal sa bayan o pamilya.